Brain Injury Awareness Month po ang buwan ng Hunyo sa Canada. Isang art exhibit sa Toronto ang isinagawa ng organisasyon na tumutulong sa mga taong nakakaranas po nito upang ipakita ang mga hamong kinakaharap ng mga survivor. Silipin po natin sa report ni Keisha Balatbat. Taunang isinasagawa ng Brain Injury Society of Toronto o BIST ang kanilang art show na pinamagatang Art on the Brain. Ito ang ika-10 taong anibersaryo ng exhibit na nagpapakita ng mga karanasan ng mga brain injury survivor. After a brain injury, marami talaga nag-iiba sa tao at one of the main things ay yung pagka-communicate. So sometimes meron kaming mga nakikilala na hindi na iba na yung language nila, they might have difficulties with word finding, so aphasia, and so ito ang parang nagiging another way na nagko-communicate sila at nag-express ng mga feelings. Ang mga sining galing sa mga brain injury survivor mula sa iba't ibang bahagi ng Canada. Nakatanggap ng 30 artworks ngayong taon. It's really open to anybody with brain injury, pero meron mga pieces dito na ginawa nila as a group in our group program on Fridays. Something called Freaky Friday. It's a social recreation program. Sa kanyang master's program, nagsaliksik din daw si Lonyosa Barbonetti tungkol sa epekto ng brain injuries sa mga Pilipino at nakita niya na karaniwang mas bata ang mga Pilipinong stroke survivor kumpara sa ibang lahi. Ang stroke, usually ang naapektuhan mas matatanda. Usually mga seniors. Pero ang mga nakilala ko ng mga Pilipino ay talagang batang-bata. At saka yung research na nagawa ko, ang na-observe ko ay mostly migrant workers na yung mga trabaho nila may precarious condition, long hours, exposed sa mga chemicals, talagang mga mahihirap na trabaho. Isa si Rocco sa mga Pilipinong nakaranas ng brain injury. Taong 2018 nang nakaranas siya ng AVM rupture habang nasa yoga class at ramdam pa rin niya ang epekto nito hanggang ngayon. It never does not impact me. Some tangible ways is I'm pretty much a turtle hermit crab that stays inside with cats because of sensory challenges. Why I'm wearing, I have auditory, visual, I have sensory challenges and chronic migraines, and I have focal seizures. Lumapit siya sa BIST para makakuha ng suporta. Tinulungan siya sa pamamagitan ng support group at pagkonekta sa mga taong nagbibigay ng functional supports tulad ng pagsumite ng forms o paghahanap ng bahay. This happened to me 7.5 years ago, and most people think once you leave the hospital, you're good. But that's not true at all. The shame I had, even to fill out not understanding forms, and not wanting to believe that it wouldn't be my new, like I would get back to work, but you can't function like you did before, and you lose your housing and you can't make an income. Makikita ang kanyang sining sa exhibit na nagbukas ngayong Sabado sa Tangled Art and Disability Gallery sa Toronto. Magtatagal ito hanggang sa katapusan ng Hunyo, buwan ng Brain Injury Awareness. Keisha Balatbat, Omni News, Toronto.